Gusto ko lang i-address yung hindi magandang practices ng ibang malulokong employers na yung ginagawang verbal dismissal o yung patay malisyang dismissal or yung dismissal na parang silent treatment lang, no? Discuss natin in so far as yung effects nito sa yung legal implication, no? Tsaka kung sa part ng empleyado, kung ano ang mga magagandang gawin, no? Para ma-counter yung mga ganong malisyosong practices. Anyway, shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers. Isingit natin dito. Ang dismissal kasi so far, dalawang klase ang alam natin dyan, which is yung actual dismissal tsaka yung constructive dismissal. Yung actual dismissal, klaro yan kasi most of the time yan ay may papel na binibigay sa empleyadong tinatanggal na siya ay terminated na. Normally notice of decision, no? Pagkatapos na siya ay dumaan sa hearing, admin conference, nag-NTE o notice to explain, yung mga ganon. Actual dismissal din yung verbal na tinanggal, provided hindi dinideny ng employer yung verbal dismissal, no? Nagiging mahirap lang yan kapag dinideny ng employer na nagkaroon ng verbal dismissal. And in my experience, most of the time, pag verbal dismissal, dinideny ng employer yan. Tapos, i-discuss din natin yung mga dismissal na yung silent treatment lang, no? Yung ito naman yung tipong sinabing antay ka na lang, natawagan ka, or antay ka na lang ng notice, no? So hindi mo alam kung tinanggal ka na ba o hindi pa, o ano bang status, no? So antay ka ng antay, hindi mo alam kung mag-aantay ka sa wala, no? Yung mga ganong silent treatment. Tapos yung dismissal na basta na lang na hindi pinapapasok, no? Hindi pinapapasok sa gate, no? Ay, hindi naman sinabi ng boss na tanggal na siya pero yung gwardiya ay siya papasukin. Before natin i-discuss yan, panoorin nyo muna ang ating YouTube rules. Ipapasok natin dito. Right, going back sa ating discussion. Verbal dismissal. No, ito yung sitwasyon na yung empleyado sinabihan ng kanyang boss, halimbawa ng employer, ng may-ari, na tanggal ka na sa trabaho. Verbally. Ngayon, nag-labor si empleyado. Nung nag-labor, pag harap-harap nila sa arbiter, sa SENA, biglang sinabi ng employer na wala, hindi ko naman tinanggal yan eh. Nagtataka nga kami kung bakit hindi nila pumasok yan. Pinapabalik nga namin yan eh. Ayaw na bumalik. O, so binaliktad pa. Yan ang verbal dismissal. Walang problema sa verbal dismissal sana kung pagkaharap-harap sa labor, eh biglang aaminin ni employer na oo, tinanggal ko yan.
Pero kasi kung na-advise ng employer, sasabihin na huwag mong aminin na verbally dismissed siya, kasi ang verbal dismissal hindi nakapag-comply yan ng procedural due process. Dahil required ng ating batas, no, na bago mo tanggalin ng isang empleyado, kailangan meron siyang NTE at merong written notice of dismissal. So, meron agad violation kapag verbal dismissal lang. Although, it does not mean na magiging illegal dismissal yan, no? So, yung sinasabi lang natin na yung mga employer na hindi, ang mga employer nagtanggal ng empleyado ng verbal dismissal lang, not necessarily na illegal ang dismissal, kasi pwede namang may just cause yan, pero yung sure violation nila is procedural due process. So magbabayad sila dyan ng indemnity in the form of nominal damages amounting to 30,000. Kung na-advisean yan ang employer, malamang sasabihan niya na huwag mong sabihing verbally dismissed, kasi automatic agad meron kang violation sa batas, no? Baka masabihan ng ganun. So in most cases, kapag verbal dismissal lang yan, malamang hindi aaminin ni employer yan pag nagharap-harap sa labor. Mayroon din namang dismissal na ito yung sinabihang wag na lang pumasok, no? Wag nang pumasok. So hindi mo alam kung tinanggal na kaya hindi pinapapasok, o hindi lang binigyan ng schedule ng trabaho, no? Pero syempre, you have to take it by context. Kapag context ang tinitingnan mo, tanggal talaga kasi hindi ka na nga pinapapasok, no? Ngayon, dahil verbal lang, lugi na naman si employee dyan. Kasi pag sinabi niya na, pag dumating sila sa labor niya, sabi niya na hindi ko naman sinabihan na wag pumasok yan. Nagtataka nga kami, bakit hindi na lang bigla pumasok yan, So nabaliktad ka pa ngayon, diba? Now, ang problema pa dyan, pag sa sinabihan ng wag ka na pumasok, dahil nga verbal, mahirapan kang makahanap ng mag-witness, kung lalo na kung kayong dalawa lang ang nag-uusap ng time na yon, no? Yung part nung pangalawa na hindi ka na pinapapasok, hindi yung may-ari ang nagsabi sa yung wag kang pumasok, pero bigla na lang yung gwardiya, hindi ka na pinapapasok sa opisina, no? Kasi sabi ng gwardiya, nasabi doon ng may-ari, wag ka nang papapasukin, no? Yung mga ganon, part ng number 2 yan. Then yung pangatlo, ito yung basta yung patay mali siyang tinanggal ka na, no? Yung sinabihan kang antay ka na lang muna ng tawag, antay ka ng schedule, antay ka na muna ng notice, yung mga ganon. So hindi mo alam kung notice na papapasukin ka na, notice na tanggalin ka na, notice ng schedule. So hindi mo alam, no? Masasabihin sa'yo, wala pa, hindi ka pa pwedeng pumunta sa office kasi may notice ka pang inaantay, or kailangan pang mabigyan ng notice, kailangan pang mabigyan ng schedule. So ito mga klase ng dismissal na to, ito yung kadalasan dinideny ng employer kapag nagkaharap-harap na. So dahil dinideny ngayon, ang burden nito nasa empleyado, sa complainant, para patunayan na nangyari nga na tinatanggal siya, no? So kung ikaw ngayon si complainant, siyempre anong ebidensya mo? Si Lord, di ba? Kasi si Lord lang naman nakakaalam na hindi ka na pinapapasok, na verbally dismissed ka, na sinabihan ka magantay ka ng schedule. Wala naman iba nakakarinig, kayo lang dalawang nag-uusap, dininay na nga niya. So ikaw na lang yung ang nakakaalam ng ganon. So siyempre si Lord nga yung pangatlo, no? Hindi naman pwede nating gamiting witness si Lord dyan sa kaso. So lumalabas, unfortunately, it's your word against his word, no? Ang pangalawang problema natin dyan, dahil ang presumption pagdating sa establishing the fact of dismissal ay pabor sa employer, na sa empleyado ang burden of proof na patunayan na siya ay tinanggal nga, no? So dahil verbal at dininay, napakahirap patunayan yan. So malamang sasabihin yan, hindi ka naman tinanggal. Ang magiging ruling yan,
no dismissal from service because the fact of dismissal was not proven, no? Ngayon, ang magiging award, reinstatement lang yan without back wages, no? Kasi wala namang illegal dismissal. So nagsayang ka lang ng oras, 'di ba? Nag-labor case kayo halimbawa, inaabot ka ng 5 taon. Pina-reinstate ka lang without back wages. So sinunog mo lang yung panahon mo doon nang walang katorya-torya kasi nga hindi mo na pangalagaan ang mga karapatan mo. So ano ngayon ang gagawin ng employee sa ganyang sistema ng employer na maloko at malisyoso? Okay, kapag na verbal dismissal ka, huwag kang pumayag na verbal lang. Sasabihin mo na, sir, pwede bang maging written yan? Kasi kailangan kong makita yung rason na nakasulat. Kasi kapag verbal lang, syempre madaling ma-deny yan, no? At wala akong panghahawakan. Parang ganyan. Kung ayaw, syempre hindi mo naman siya mapilit. Di mag-email ka, mag-chat ka. Sir, nabanggit mo sa akin nung araw na yon, natanggal na ako. Tama ba yon? I-chat mo. So make sure lang na tama yung chinat-chat mo. Baka mamaya sekretary niya lang, no? So i-chat mo, i-text mo, i-email mo, no? Ngayon, pag kinonfirm niya, di well and good, gagamitin mo yan na ebidensya para patunayan na tinanggal ka nga. Ang burden niya ay malilipat sa kanya para patunayan na valid ang pagkakadismiss sa'yo. So at least wala sa'yo ang burden para patunayan ang fact of dismissal. Kasi yun ang pinakauna mong hurdle, yung patunayan ang fact of dismissal, no? Pangalawa, itong mga pagtanggal na yung hindi na pinapapasok. Either ang nagsabi ang may-ari o yung gwardiya, no? Kapag hindi na pinapapasok, pumunta ka na sa barangay, no? Sa barangay na nakakasakop dyan sa opisina ninyo para sabihin na ipalagbok na hindi ka na pinapapasok ng employer mo, no? Ipa-document mo yan, parang blatter sa barangay, na sabihin lang na testigo ang barangay na hindi ka na nga pinapapasok. Kasi gagamitin mo naman ngayon yan para patunayan sa labor court na hindi ka na nga pinapapasok ni employer mo, no? Parang wala nang deny. Kasi alam mo, yung mga employer, wag namang maloko. Kung tinatanggal ninyo, tanggalin ninyo ng tama. Hindi yung tatanggalin ninyo tapos nagtatago rin kayo sa mga verbal na yan. Kung gusto niyo palang tanggalin, di harapin niyo yung katotohanan at tatanggalin ninyo. Harapin niyo ang consequence, hindi yung may patago-tago pa. 'Di ba? Magtatanggal kayo, diretso, 'di ba? Parang usapang lalaki lang, no? Wag yung hilaw na klaseng pagtanggal. Kung hilaw lang naman, wag niyo nang tanggalin. Sa panindigan ninyo, wag yung patago-tago pa sa verbal, patago-tago pa sa mga implied. Wala nang ganon. Harapin na lang ninyo. Okay? So, pumunta ka sa barangay, ipalagbok mo yan. Ngayon, kung dismissal naman, na patay mali siya, na antay na lang ng tawag, antay na lang ng schedule, antay na lang ng notice, mag-chat ka, mag-email ka, na ma'am, tama ba na hindi na muna ako papasok dahil sabi mo kailangan ko pang mag-antay ng notice ng tawag. So ano ba ang rason kung bakit ganito ang nangyari, no? I-document mo kasi yung print out ng inyong chat, ng inyong email, pwede mong gamitin yan para patunayan yung fact ng dismissal. Kasi importante lang dyan, ma-prove mo na mayroong dismissal na nangyari para ang burden mas shift doon sa employer para patunayan yung validity naman ng dismissal. So ito hindi ko sinasabing lahat ng employer ganun, may mga na-encounter lang kasi ako mga employer na ganun ang sistema, kaya nakakainis lang kasi gusto mo palang magtanggal ng tao, ayaw mo namang panindigan. Pagdating ngayon sa labor, deny ka ng deny, samantalang ang lakas ng loob mo magsabi, diba? Nakakauma yung ganun. Alanganin ka palang magtanggal, di wag ka munang magtanggal. Kung gusto mo naman magtanggal, i-solid mo yung dahilan para tanggalin, hindi yung
gumigitna sa dalawang ilog, di ba? Parang gano'n ang nangyari, no? So, yun lang ang gusto nating i-point out. So, kaya naman natin dito binibigyan ng tip ang mga empleyado kasi para mailagay sa tama yung kwento, no? Tinanggal naman talaga, verbal lang. Nagkataon lang yung pobreng empleyado walang means para patunayan yung verbal dismissal, yung patay malisyang dismissal, yung dismissal na silent treatment, no? So, wala na siyang means to prove that. Kaya natin take advantage, no? We just want to put this in proper perspective. Doon tayo sa tama, no? So, kaya yun ang natin, yun ang ma-advise natin sa mga empleyado. So, I'm not against any employer kasi may mga kliyente tayong employer din. Pero, well, ina-advise natin itong mga employer na kliyente natin na to do it the proper way. Nakaka-frustrate lang na may mga employer kasi nagagawa ng ganon, tapos pagdating sa labor court, i-deny lang din naman. Samantalang nangyari naman talaga. So, with that guys, I hope you learned something from this video, and if you find this helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your co-workers, no? Your managers, your boss, your family members. And I hope to see you in my next video. God bless.